I talked to my friend kakatapos lang and then na-brought up niya yung pagka-aresto ni Duterte. So tinignan ko, totoo nga, no? And ito kasi yung question niya. As a Christian, paano ba tayo magre-respond sa magulong politics dito sa bansa natin? Paano ba tayo magre-respond sa governing authorities? So we had a conversation. Actually, ayoko mapag-usapan to, pero ang ganda nung naging usapan namin. So share ko na rin sa inyo yung stand ko about dito sa nangyayari sa gobyerno natin, sa bansa natin in a biblical way. Kasi sobrang gulo ng gobyerno natin ngayon, di ba? Tapos parating pa yung election. Sigurado magiging magulo din. And I see so much hate then sa magkabilang panig, di ba? Nag-aatakihan sila kahit yung mga supporters. Alam nyo, I'm into politics din dati. Pero ngayon, I just love Jesus. At ito po ang sabi sa Bible. All authorities was placed by God. Kung ayaw mo sa nakaupo, galit ka sa nakaupo, it doesn't matter. Because what we feel and what we think, it doesn't matter. And naintindihan ko naman kasi, di ba yung mga nababalita ang laki ng ninanakaw, nakakalungkot talaga kasi ang naapektuhan yung mga nasa laylayan. Hindi man natin naintindihan ang plano ng Diyos, yun naman talaga ang gusto niya. Ang sabi niya, trust me. Kasi God sees everything. And I think yun yung kaya natin gawin sa part natin. No? Kaysa mag-overthink, maging obsessed na, oh, what will happen kapag nanalo yung tao na yun? Kapag nanalo tong tao na to? Kahit sino pong manalo dyan, kahit sino pong maupo sa office, God is on the throne. At may plano siya. At doon ko ilalagay ang trust ko. Some people may disagree at sasabihin na, I feel gento ganyan. I don't think gento ganyan. I think gento ganyan. I believe gento ganyan. Yun ang problema. Lahat ng nangyayari sa bansa natin, lahat ng nangyayari sa mundo natin, ay walang kinalaman sa feelings mo or kung ano ang iniisip mo. It's all about what God thinks. At ito ang sinabi niya sa Romans, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Ang linaw, all authority is placed by God. Hindi lang yung mga taong gusto mong nakaupo, hindi lang yung taong approve sa'yo. Diyos na mismo ang nagsasabi sa'yo na kapag ang isang tao ay may posisyon at authority, God allowed them to have it. Baka sabihin mo, pero wait, feeling ko hindi yan yung intention ng Diyos na yan ang iupo. Kasi ang sama-sama niya, nababalitan, nagnanakaw, pumapatay. Alam niyo kapatid, kung totoo man lahat ng mga yan, makatakas man sila sa batas ng tao, hindi sila makakatakas sa batas ng Diyos. Diba? Tsaka pakinggan nyo, diba? Kung sinasabi nyo, feeling ko hindi yan yung intention ng Diyos. Hanapin mo sa Bible na sinabi ng Diyos na it's all about your feelings. Walang ganon. Lahat ng nangyayari ngayon ay hindi yan about sa feelings natin. It's all about faith. Kung sino man yung nakaupo ngayon dyan sa office na yan, kahit gaano pa kasama yan, God allowed them to have it. Malinaw sa Bible, all authority is placed by God. Di man natin nakikita yung bigger picture kasi limited tayo, we are finite. Ang Diyos nakikita niya lahat. And God is in control. No matter what we see, kahit nakikita natin sobrang chaotic na, sobrang gulo na, no matter who is in the office, God is on the throne. And we trust Him. Because He never failed anyone, and He never will. Pero magiging irresponsible na ba tayo sa pagboto natin? Kasi nakita naman natin sa Bible, Diyos pala ang naglagay niyan eh. Hindi. We still ask for wisdom and discernment, no? Sa pipiliin natin kung sino ang iboboto natin sa posisyon. Kasi nakakalungkot lang sa part na to eh, yung mga Christians din na divided, na they fight each other, led by feelings or emotion, nagpapadala sa emotion or feelings because of what they feel, because of what they think. Can we just pause and say, what does God think? Open your Bible, makakahanap kayo ng sagot doon. So today, this is just a reminder na hindi kailangan ng Diyos ang approval natin or kailangan nating magustuhan kung sino man yung iupo ng Diyos doon sa posisyon na yon. We just need to trust that He is working, na may plano siya dahil nakikita niya ang beginning and the end. Kita niya lahat yan. Alam niya lahat yan. Alam niya kung anong eksaktong mangyayari. Kaya don't let hatred consume you dahil magkaiba lang kayo ng political view. Let's pray for our leaders and trust God because He is in control and He is on the throne. Amen?